Isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat, mga kumari kong tigang. For today's video po, mga kumari kong tigang, ay eto. Nako, meron naman po tayong tatalakayan ng isang napaka-interesting na topic. Tungkol na naman po sa kaswertihan at kamalasan sa ating buhay na maaari po nating maabatan dyan sa ating mga pamamahay kapag tayo po yung meron po nito na maaari naka-apekto na po sa ating mga kaswertihan at yun na nga, maaari ito rin po ay nagpapabigat ng ating mga pamumuhay. Ano yan? Yun na nga po mga kumari kong tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po itong isang dahilan na ito na kung bakit tayo ay inuulat, minamalas dyan sa mga tahanan po ninyo, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Siya go mga kumari kong tigang. So yun na nga po mga kumari kong tigang. Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit dito sa YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at talaga namang positibong positibo. At yun na nga po mga kumari kong tigang. For today's video, pag-uusapan nga po natin yung mga sinasabing mga bagay-bagay po na maaring ito po ang nagiging dahilan kaya ang ating mga pamumuhay ay patuloy pa rin bumibigat at tayo po'y nakakaranas pa rin ng iba't ibang mga problema at mga misfortune sa buhay. Talaga ba? Ano yan? Pero bago tayo magpusid mga kumari kong tigang, may itatanong po muna ako sa inyo mga kumari kong tigang. Kayo po ba mga kumari kong tigang ay palagi na lamang may mga kasama dyan sa bahay po ninyo na mayroon lagi po mga kung ano-anong mga karamdaman o mga sakit-sakit mga kumari kong tigang? Halimbawa, kayo po ba mga kumari kong tigang ay may mga kasama dyan mga bedridden na mga pasyente o may mga sakit-sakit na napakatatagal ng mga panahon mga kumari kong tigang, hindi talaga gumagaling-galing. May mga talagang bedridden na baga. Nakos Mariosep, alam nyo po ba mga kumari kong tigang na yan po pala ang isang nagiging dahilan mga kumari kong tigang kaya tayo po ay nakakaranas ng patuloy pa rin na pagbigat ng ating mga pamumuhay kapag ka ito po ay meron po kayo dyan. Ano yan? Yun na nga po mga kumari kong tigang, yung pong mga sinasabing mga bagay-bagay po na ginamit po ng mga taong may sakit dyan sa bahay po ninyo at lalong-lalo na po kapag sila po ay mga yun na nga, natego-ers na. Opo mga kumari natego-ers na. Opo, yung wala na, na-shockback na, natego-ers na. Yung parang wala na, yung patay na, ganun. Yun ba? Opo mga kumari kong tigang. Yan po yung mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po iwasan natin na ilalagak pa rin o ikikip pa rin natin dyan sa loob po ng ating mga tahanan. Kasi yan po ay nagiging dahilan na yun na nga tayo po ay maka-acquire ng mga sinasabing mga negativities na maaari nga pong yun na nga ang nagpapabigat sa ating buhay. Katulad ng ano, halimbawa katulad nga po ng mga ginamit ng mga taong mga natsoge na. Halimbawa sila po may mga sakit-sakit yan, di ba? Tapos sila po kumbagay naratay dyan sa bahay po ninyo. Katulad ng ano, yung mga wheelchair, ganyan, yung mga oxygen tank, yung mga ginamit nilang sa sakit nila. At kasama rin po dyan mga kumari kong tigang, yung mga sinasabing mga gamot na ginamit po nila during nung sila po ay nakaratay dyan. At baka po mga kumari kong tigang ay nakatago pa dyan sa bahay po ninyo. Nako po, pagtatanggalin nyo na po yan mga kumari kong tigang. Basta't lahat po ng mga anything po na tungkol po doon sa ginamit nila nung may sakit po sila ay dapat po wala na po yan dyan sa bahay po ninyo. Lalong-lalo na po mga kumari kong tigang, baka naandyan pa po ito sa bahay po ninyo yung mga natirang gamot na hindi po nila nagamit noon nung sila po ay nabubuhay pa. Naku po, Mariosep, baka kayo po yung mga natatago pa diyang mga gamot-gamot na nila tapos mga expired na. Nako, i-check nyo po yan mga kumari kong tigang sa mga medicine cabinet po ninyo, sa mga drawers po ninyo. Baka meron pang naliligaw dyan na mga kung ano-ano pong mga gamot na ginamit po nila nung mga taong mga natsoge na. Kasi alam nyo po ba mga kumari kong tigang na hanggat naandyan po yan sa loob po ng inyong pong mga tahanan, yung pong negativities na dala po nung nakaraan na panahon, yung habang sila po ay nakaratay sa karamdaman, dahil ay naandyan pa rin po yan, hindi pa rin po mawawala sa inyo mga kumari kong tigang. At yan po'y patuloy pa rin makaka-apekto po sa inyo. Kaya patuloy pa rin po bumibigat po ang buhay po ninyo. Kaya i-let go nyo na po yan mga kumari kong tigang. Huwag nyo nang pag-arimunan yan, yung mga wheelchair, yung mga oxygen tank, yung mga ginamit nila nung buhay pa sila. Naku naman. Tapos kayo po ba mga kumari kong tigang ay nakarinig na nung mga sinasabing mga tao na namatay na pero ayaw pa rin i-let go nung mga kapamilya po nila? Halimbawa yung parang mga kindremate, tapos andyan pa rin po sila sa bahay nila mga kumari kong tigang
Alam nyo po ba na negative po yan? Yung pong remains po ng taong namatay na, kapag kayan po inimbak natin at inlagak po natin dyan sa bahay natin, nako, patuloy pa rin po yan magbibigay sa atin ng negativities. At yan po ang magiging dahilan po ng depression ng atin dyan sa bahay natin, hamak mari kuntiga. Kasi syempre, lagi natin maaalala yan. Malulungkot tayo sa pagkamatay niya, di ba ga? Hindi tayo makaka-move on at yung kaluluwa nung namatay na taong yun, hindi rin siya makaka-move on. Hindi matatahimik ang kaluluwa niya kapag kaganyan. Kaya dapat po sa mga ganyan, inilelet go na po natin yan. At dapat po sa mga sinasabing remains na ganyan, yan po ay iniimbak lamang po dyan sa bahay natin hanggang sa 1 taon po. Pwede po yan iniimbak dyan, hamak mari kuntigang, o ilagak natin imbak. Ano yun? Kasi yan po mga sinasabing mga remains na ganyan, yung katulad ng mga ashes na ganyan, hamak mari kuntigang, ng mga taong pinakremate nyo, yung mga namatay na. Dapat po yan po ilalagak lamang natin dyan hanggang 40 days po ng kamatayan po nila. Yan. Pagkatapos po ng 40 days, dapat po yan po dinadala na natin sa simenteryo o sa mga kulumbaryo. Hindi na po natin yung ilalagak dyan ng forever. Nako, ako may kilalang ganyan, hamak mari kuntigang. Yung asawa niya namatay, alam nyo hanggang ngayon, parang ilang taon na, parang 15 years na ata niyang kasama yun. Nandun pa rin sa bahay niya. Tapos minsan daladala pa niya, yapos-yapos pa niya, daladala pa niya sa kotse. Naku po, hindi ko mabanggitin ng pangalan. Pero sabi ko, ano ba naman yan? Bakit tayong pang-ilibing yan? Eh kapag kaganon po, hamak mari kuntigang, eh sobra-sobra naman na yun, hamak mari kuntigang. Siguro po hanggang 1 taon, pwede pa yan. Hanggang sa death anniversary niya, pwede nyo siyang siguro, para makapili nyo pa rin siya, hamak mari kuntigang, hanggang kayo po yung maka-move on na. Pero kapag kasobra naman na 2 taon, 5 taon, 10 taon na, andun pa rin, dala-dala pa rin niya yung urn ng asawa niya, yung ashes niya, nung patay, nako si Mario Joseph. Kasi pagka ganun katagal na, hamak mari kuntigang, halimbawa yung 5 taon, 10 taon na, tapos andyan pa rin sila sa bahay po ninyo, hindi matatahimik ang kaluluwa niya, tapos kayo din po, hindi kayo makaka-move on. Tapos, yung mga sinasabi po mga bagay-bagay po na ginamit po nila nung nabubuhay pa sila, hamak mari kuntigang, dapat po yan, yung tinatanggal na rin po ninyo dyan sa bahay po ninyo. Kapag ka po ang namatay po ay nag-1 taon na, halimbawa nag-death anniversary po sila, naka 1 year na, yung po tinatawag na babaang luksa, magbababang luksa na kayo, hamak mari kuntigang. Yung mga gamit po nila sa bahay po ninyo, ay pwede nyo na pong tanggalin yan dyan. I-dispose na po yan, hamak mari kuntigang. Kasi yung mga sinasabing mga gamit po ng mga taong patay na, kapag ka naandyan pa rin po sa bahay po ninyo, eh parang yan po ang nagiging dahilan na yung mabigat na energy, na kaya tayo po ay naaapektuhan yan. Kumbaga parang yun po yung nagiging blockages ng pagpasok ng mga sinasabing mga positive energy sa atin. Kaya tayo po hindi makamove on. Hindi tayo kumbaga pinapasok ng swerte. Bawa yung mga damit-damit nila, di ba? Kapag ka, di ba naman yung mga lumang damit, dapat naman talaga taon-taon yan po i-dispose natin, hamak mari kuntigang. Tayo pong mga buhay, hamak mari kuntigang, di ba ginagawa po natin yan? Tayo po nagdi-dispose sa mga luma nating damit. Di lalo pa yan, yung mga patay na ganyan, na hindi naman nila magagamit yun. Gagamitin nyo pa ba naman yan? Naku, susi. Pwede nyo pong i-donate yan, hamak mari kuntigang, sa mga tao na gustong tumanggap. Basta yung mga sinasabing mga bagay-bagay na ganyan, ay dapat po tinatanggal na natin yan sa loob ng ating bahay. Yan, katulad halimbawa yung mga ginamit nila, mga sapatos, mga kung ano-anong mga arganas nila, dapat po tanggalin na natin. Pati nga dapat po daw, yung mga pictures nga daw po nila nung nabubuhay pa sila, dapat daw po pinagtatatanggal na yan O dapat daw po itatago nyo na yan sa isang drawer. Dapat po nakasilid na sa isang box, sa isang drawer na hindi nyo dapat po laging nakikita, hindi sila naka-expose. Ganun po yun, hamak mari kuntigang, kasi yan po yung nagiging dahilan ng blockages ng yung pagpasok ng positive energy sa bahay natin. Kaya tayo po, laging parang mabigat ang pakiramdam natin. Tapos mabigat din yung pasok ng swerte sa atin kapag kami mga ganyang bagay-bagay sa buhay natin. O di baga? Opo, hamak mari kuntigang, kasi totoo po yan. Kaya dapat po, tanggalin na natin yan. Para kumbaga, parang gumaan naman yung ating pakiramdam. Para tayo makamove on na baga. Diba? Sabi nga, move on na. Wala na tapos na Kasi kumbaga, sila naman po ay parang natapos na yung journey nila dito sa mundo. Kumbaga, yung mission nila dito sa lupa, natapos na. Hanggang doon na lang po sila. Kumbaga, yung memories na lang po nila, mariretain na lang po yun sa ating isip, sa ating memory. Kailangan i-let go na natin sila. Kasi baka kayo nga po yung may mga, katulad yan, may mga namatay kayong mga mahal sa buhay nyo, hindi nyo ma-let go.
Naku, alam nyo po, mahihirapan silang tumawid. Kumbaga, hindi makakatahimik ang kaluluwan nila. Kayo din po, hindi rin po kayo makaka-move on. Hindi rin po kayo matatahimik. Lalo kayong, kumbaga, baka yan po yung maging cause pa ng depression po ninyo. Kaya kayo po biglang nagkakasakit na ganyan. Kung ano nung sakit-sakit ang nararamdaman po ninyo. Kasi yun nga po ang nagiging dahilan. Hindi nyo ma-let go yung mga sinasabing mga negativities na yan na galing pa doon sa past. Oh, talaga ba? Opo, hamak Mari Kuntigang. Kaya gawin nyo po yan. Tanggalin nyo na po yan. Halimbawa, kayo po may mga itinatago pa dyan na mga gamit-gamit po nila, mga arganas nila ng mga taong namatay na, yung mga ginamit nila noon habang sila po ay may mga karamdaman dyan. Yung nga, yung mga wheelchair, mga oxygen, yung mga gamot-gamot, hamak Mari Kuntigang. Kasi nung isang araw po, hamak Mari Kuntigang, ako po ay nag-check ng aking medicine cabinet. At alam nyo kung anong nakuha ko, eto, tingnan nyo naman. Pero ito po, o tingnan nyo kung gaano kadami ang mga expired na gamot. Nako, alam niyo po ba, hamak Mari Kuntigang, isa po ito sa nagiging dahilan po ng pagbigat ng ating buhay. Kapag tayo po yung may mga gamot-gamot dyan, yung gamot natin, ginamit natin, kahit buhay pa tayo, hamak Mari Kuntigang, na mga na-expired na. Yan, katulad, tingnan nyo mga naipong ko ha, ang nasamsam ko, ang mga gamot. Talaga ba? Opo, Diyos mag-Yosef, tingnan nyo, meron dito mga, eto, may cherry pear pa dito. Sino bang mga nainom ng cherry pear? Si Gabi, kailan pa huling uminom ng cherry pear si Gabi? Ayan, O, cherry pear, hindi po to sponsor ha, cherry pear. Yan, tapos meron pa ako ditong, ano ba to? Nocop, Vitex, Negundo, Lagundi. Sa ubo to. Pero ang date pa niya, na naandito ay March 2023. Expired na. Tapos mag-use. Tapos meron pa ditong, ano ba to? Herbal. Nako, tapos meron pa ditong, ano ba to? Evian, Vitamin E. Pero 2021 pa yung date. Nako, Mariosep. Yan. Meron pa dito mga, ano ba to? Alaxan. Kailan pa tong date na to? November 2023. Nako po, Mariosep. Ito pa, mga buo pa to, Ito, ano ba to? Multivitamins. Pero ang date na dito, January 2024. Ano lang to? Ayun pa to. September pa to Pwede pa to. September 2024. Bakit tinapon na to? April 2024. Expired na to. Ayan namin. Tingnan nyo. Naku, mas Mariosep. Ito, ano ba to? Paracetamol. Kailan to? BioFlu? Ano to? Kailan to? January 2021? Hala? Naku po, ito, ano naman to? Unilab, 40D, Vitamin D3. Nako, ano ba to? Dahil pa laman, buo pa. Tapos Mariosep, tinan nyo, buo pa yung mga ang dami pa, Hindi pa nababawasan, mga vitamins. Ayan, tinan nyo. Isang ano pa yan, isang box pa. Pero ang date niya ay, kailan pa to? March 2023. Nako, sayang mga gamot. Yan, kapag kayo po hamak Mari Kuntigang yan, tingnan nyo, meron pa ditong Laksan. Meron pa ditong mga Biogesic, Lagundi. Ano naman to? Ano to? Clemex, ano ba to? Sa ubo. Yan, ang dami, Mga gamot-gamot pa to ni Gabi nun nung baby pa siya. Sus Mariosep. Meron pa dito, Lagundi for kids. Sino bang kids dito? Wala naman ang kids dito. Yan, tingnan nyo, ganyan po karami po ang nasamsam po sa aking medicine cabinet. Ito po, kapag kayo po hamak Mari Kuntigang, may mga ganito po dyan sa mga bahay po ninyo. Nako, pag tatanggalin nyo na po ito, nako, butit nakita ko nga ito. So, naglinis po kasi ako nung medicine cabinet. Tingnan nyo ang nakuha ko, Pero ito naman mga gamot na to, hindi naman po itong gamot ng mga malulubhang sakit, mga medical lang po yan, mga cherry pear, vitamins, yan, mga Solmox, mga ano ba to, mga Biogesic, yan, paracetamol, mga vitamins po na expired na hindi na lang nagamit namin kasi sobrang dami nga po. Kasi kapag ako po dito, nag-stock po ako ng mga gamot, yan, banig-banig, kahon-kahon talaga. Kasi para kumbaga para sigurado na. Yan, katulad nito nung iba pa dito during pandemic pa. So ito po, ipag-dispose natin to, itatapon na natin to kasi ito po yung mga nagiging dahilan po kaya tayo po ay minsan bumibigat ang buhay natin, isa po yan.
kailangan po i-dispose na natin yan. Itapon na po nyo yan, ha, mga kumare kutigang. Kaya i-check nyo po yan, yung mga medicine cabinet nyo dyan, yung mga drawer nyo dyan. Baka meron pang mga nakatago dyan na mga expired na mga gamot-gamot o kahit yung mga ginagamit nyo sa katawan nyo, sa mukha nyo. Naku, huwag nyo nang gamitin yan, ha, mga kumare kutigang. Kasi pagka po expired na yung mga bagay-bagay po, negative na po yan, ha, mga kumare kutigang. Lalong-lalo na po yung mga pagkain, baka yung mga pantry nyo dyan punong-puno pa ng mga expired na mga dilata. Pagtatapon nyo rin po yan, ha, mga kumare kutigang. Kasi yan po rin ay nagiging dahilan din po ng mga blockages nga po. Kaya tayo po yung minamala sa buhay po natin. So yun po, ha, mga kumare kutigang. Tanggalin nyo na po yan kung meron pa po kayong mga bagay-bagay na ganyan sa bahay po ninyo. Kasi para naman po gumaan-gaan na ang mga pamumuhay po ninyo. O di ba ga? Gusto nyo yan? Aba, gusto ko yan, ha, mga kumare kutigang. So yun po, ha, mga kumare kutigang. At kung kayo po yung makatanungan patungkol po din sa ating topic ngayon, pwede po kayo magtanong dyan, ha, mga kumare kutigang. Pag-iwan lamang po kayo ng question dyan sa ating comment box kapag kayo po nabasa natin. Yan po, sasagutin ko rin dito. Ano pa itong electric pa na to? Ito aking blouse dito na pan-teacher, kasi ako po yung nakapan-teacher na blouse tingnan nyo naman itong blouse ko, kaganda-ganda. Tingnan nyo, pang-teacher yan di ba? So with that, mga kumare kutigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumare kutigang. Tanggalin nyo yung mga negative dyan sa bahay po ninyo, ha, mga kumare kutigang, para mawala na ang mga malas dyan.